Ako si Fred Valenciano Capistrano. Ang pangalan ng aking mga magulang ay si Flaviano Regalado Capistrano, isang magsasaka, at ang aking namang ina ay si Perfecta Pagkatipunan Valenciano, isang may bahay. Ako'y panglima sa 8 magkakapatid at pinanganak ako sa Barangay Cabanbanan, Pagsanhan, Laguna. Ako'y nag-aaral ng elementarya sa mababang paaralan ng Cabanbanan. Ang aking sekundarya ay sa Pedro Guevara Memorial High School at ang aking kolehiyo ay nagsimula ako sa Laguna School of Arts and Trades. Tapos ipinagpatuloy dito sa Technological Institute of the Philippines at nag-graduate ako ng kursong Bachelor of Science in Industrial Education sa Guzman Institute of Technology. Pangalan ng aking may bahay ay si Dr. Josie de los Reyes Capistrano, isang Doctor of Education at faculty member sa Laguna State Polytechnic University dito sa Santa Cruz Campus. Ang panganay kong anak ay si Joyce Genevieve Capistrano de Lima. Nag-graduate ng BS Psychology sa Colegio de San Juan de Letran sa Calamba. Ang pangalawa kong anak ay si Alfred Banjo Capistrano. Nagtapos ng kursong Bachelor of Science in Hotel and Restaurant Management sa Laguna State Polytechnic University. Siya ay kumuha rin ng kursong caregiver dito sa Philippine Women's University. Ang bunso kong anak naman ay si Alfred Joma Capistrano. Nagtapos din ng Bachelor of Science in Hotel and Restaurant Management sa Laguna State Polytechnic University. Kumuha rin ng kursong caregiver dito rin sa PWU. At the age of 29, I was elected as number 1 councilor in Barangay Cabanbanan, Pagsanhan, Laguna. At nung taong 1988, nahalal ako bilang number 2 councilor ng bayan ng Pagsanhan. So, doon ako nag-start ng aking sa larangan ng politika na kung saan hindi ko kinikonsideran sarili ko na politician because I am a public servant. But prior to that, my stint in politics, nag-start ako sa campus politics. Lahat ng paaralan lang aking pinasuhan, ako ang naging pangulo ng student council from high school to college. So, doon ako nag-start as a student leader. And then, dinala ko ito sa community hanggang sa ako ngayon mahalal ng 3 beses sa pagiging konsehal ng bayan, 1988 to 1998. Noong 2004, ako ay na-appoint na one of the board of directors ng Pagsanhan Water District na kung saan ako ay naging chairman of the board for 6 years. From 2004 up to 2010. I am a sectoral representative on that board, so I have to, the sector I represent is education. So, last June of 2012, I was able to finish my master's degree in public administration, major in local governance at the University of Makati, in Makati, Metro Manila. So, doon na nag-start yung aking pagtuturo. Tungkol naman doon sa mga nagawa, I have so many resolution and ordinances for the past 14 years. Maybe I'm the number 1 in preparation of this particular resolution and ordinance. At ang isa sa aking ipinagmamalaki ngayon na aking at nakatatak sa akin ngayon ito, yung ako ang ama ng Pagsanhan Municipal Scholarship Program simula noong 1992 na kung saan nagbibigay kami ng libreng pagpaaral sa kolehiyo sa mga batang taga-Pagsanhan as long na sila ipapasok lang sa Laguna State Polytechnic University o sa Laguna University. So hanggang ngayon, yan ang aking pinakang masasabi nating the greatest achievement na ginawa ko sa bayan ng Pagsanhan.
Kung ako'y mananalo, siguro wala na, I have nothing to prove anymore to my constituents. Dahil for the past 13 years, ng paglilingkod natin, nakilala tayo bilang isa sa ama ng edukasyon sa bayan ng Pagsangan. Tayo, ang mga kabataan, ang laging una sa atin, being the chairman of the Boy Scout of the Philippines Laguna Council at present sa buong lalawigan. And from 1988 to 2010 to 2009, I served as the Vice President of the Boy Scout of the Philippines Laguna Council. From 2010 up to present, ako ngayon ang presidente nito. Siguro kung ako ay mahalal ngayon bilang pangalawang punbay, because I'm fighting for Vice Mayor position in this coming election, ang pagpapatuloy natin ng paglingap sa ating mga kababayan, lalo tigit sa larangan ng edukasyon. At present kasi, I am the consultant of the Governor E.R. Ejercito sa larangan ng edukasyon. I am handling now the Governor E.R. Ejercito's scholarship program in the entire Laguna. So we have around 6,000 scholars within the province. Para sa akin, yung social responsibilities, alam mo, siguro ako yung unang-unang professor dito na nagturo ng social responsibilities at ng good governance. Social responsibilities, alam natin na marami tayong mga responsibilidad, not only in ourselves, not only sa ating kababayan, not only sa bansang Pilipinas, and not only in the province of Laguna, but also in the entire country. Ang social responsibilities natin, kinakailangan magabayan natin ang ating mga kabataan. Hubugin natin sila sa magagandang asal. Kaya ako'y naandyan sa larangan ng edukasyon. I'm not an ordinary teacher. I'm not an ordinary college professor because I consider myself as an educator. Hindi tayo nagtuturo ng specific subject lang. So alam ko, isa sa mga responsibilidad ko ron sa mga kabataan na sila ay maituro ang tama. At ako lagi kong sinasabi, si kanino, I value most the honesty. At ako ay kinakailangan tayo ay preaching by doing. Kung ano yung ginagawa natin, kung ano yung sinasabi natin, ginagawa natin. Hindi ko pwedeng exempt ang sarili ko doon sa mga ipinagbabawal at ako ay pwede. Lahat tayo pantay-pantay because I'm always fair and square. Bilang ama, siguro ay naipakita ko sa aking mga anak simula sa kanilang paglaki hanggang sa kasalukuyan kung paano tayo maging kagalang-galang. Unang-una, dapat tayo ay matutong rumispeto muna sa ating sarili bago tayo respetohin ang iba. At kung makikita nila na tayo ay karapat-dapat na respeto, yung respeto hindi hinihingi, yan ay kusang ibinibigay ng tao sa isang tao kung talagang ikaw ay dapat respeto. Bilang guro, ako, my 9th year teaching year in PWU, I do hope na nakapag-set ako ng example sa ating mga estudyante. Sa akin, walang palakasan. Lahat kaibigan, lahat kabarkada. Pero pagka nasa loob ng eskwela, siguro kinakailangan na may respeto. Ngayon, yung karapat-dapat nating ipapasa natin. Yun namang mga nasa balag ng alanganin, malaki ang pagkakataong binibigay ko sa kanila. Ako is very, very considerate. But then, if a student, nakikita natin sila ang walang konsiderasyon sa sarili nila, siguro it is almost time para ipakita natin sa kanila na ako'y bilang ama na nagpapaaral din sa mga anak. Napakahirap magpapaaral ng isang anak. Kaya hindi natin po pwedeng ganun-ganun na lamang ang edukasyon. Mahal natin yan. Kaya sabi ko, kinakailangan ang lahat ng aking naging estudyante may natutunan. Lahat ng mga mamamayan, tagapagsanghan man o hindi, dapat ay hindi lang yung mga supporter natin. Dapat malaman nila na ang pamimili natin ng isang taong mamumuno
ay nasa ating mga kamay. Kaya dapat pag-aralan nila mabuti. Ako naman, narito ang sarili ko at ako'y nag-aalay, subalit suruin din nila. Kung sa tingin nila sa kanilang pamantayan ay hindi pa ako ang karapat-dapat, wala namang problema sa atin. Basta't ang mahalaga nun, ginagampanan natin sa abot ng ating mga kaya. Ang lahat ng mga tungkulin dapat iniaatin sa atin. At my age, siguro this is my twilight zone. Na kung ano man ang mangyari sa larangan ng politika, at least I give my best. I give my best for the past so many years of being a public servant. So, gusto ko lang, ang tangi ko lang gustong iwanan sa kanila, kung legacy man ang may iwanan, tamang edukasyon para sa mga kabataan. Dahil pagdating ng panahon, dapat sila ay hindi maging pabigat sa lipunan kanilang ginagawa. Dapat sila yung katulog natin, na tayo naman ay spading na dapat isa sa aking mga kababayan or isa sa aking mga naging estudyante mag-aaral, isa sa ating mga natulungan sa larangan ng edukasyon, ang papalit upang sa ganon makita nila talaga may pagpatuloy ang legacy ito na aking iiwanan. At by that time siguro ay wala na akong hilingin pa. So, I think, kung dumating yung mga panahon yun, doon ko na lang masasabi talaga. Ang tagumpay kasi ang hirap ko niyan. Yan yung pinaghihirapan. Hindi yan basta overnight sensation. Pinaghihirapan. At doon ko lang masasabi na ang ating mga ikinunla sa ating mga kababayan, sa ating mga kabataan, sa ating mga estudyante, ay utay-utay na nilang pinakikinabangan. That is my maybe, yun ang aking pananaw pagdating ng panahon. So, thank you sa inyong dalawa, sa inyong ibinigay sa aking pagkakataon dahil sana ito ay makatulong para sa mga kabataan natin sa ngayon at sa mga susunod pa kabataan. Thank you. Thank you. Thank you. Think of when we were together, like when you said you felt so happy you could die. I told myself that you were right for me, but felt so lonely in your company. But that was love and to make us still remember. Certain kind of sadness, like resignation to the end, always the end. So when we found that we could not make sense, well, you said that we would still be friends, but I'll admit that I was glad